Okay. So, punta tayo sa... Oh, wala na natin ito. Okay. So, Happy New Year sa inyo lahat. Thank you, ha? Talagang nasali ko sa New Year. Okay. So, kamusta ang New Year nyo? May nagpaputok ba? Oh, nanalangin. May tao pa ba? Oh, wala. Wala na sumasagot eh. Pasalamat tayo. Ako medyo hindi lumabas eh. Dahil mausok ko talaga sa Manila. Malalakas. Dahil pa yata ang gera sa Okring doon. Lalakas sa papo. Kasi yung pulbura niya, masakit niya sa dibdib. Alam nyo, bago pa alas 12, nagpapaputok na yun. Alas 7 pa lang. Kaya mapupuno na ng pulbura yung ulam, lalo sa Manila. Kaya pag tinignan nyo siya sa umaga, marami pa rin pulbura. Antipolo ito yung buong siya. Puno pa rin ang pulbura. Kala mo nagkagera. Dahil hindi mapigilan, no? Ang mga Pilipino, hindi ko alam kung saan nila napulit yan. Kung yan man ay isang pamana galing sa mga itik, ay masamang pamana yan. Yan ay di makakatulong sa baga, sa buhay, ng bawat isa. Ay marami rin na disgrasya, nadala sa hospital. At ang laging sinasabi sa akin, pampalis ng malas, pero dami minamalas. Naputukan ng daliri, naputukan ng kamay, diba? Paa. Para daw lumayo sa masamang espiritu. Eh taong-taon naman, sa demonyo, ang damakmang ng demonyo ang nasasalubong natin. Hindi naman lumalayas. Tama o, di ba? Dahil magnanakaw. Paano nadagdagan niya eh? Dati nagnanakaw lang hanggang doon na sa barangay level ng mga barangay official. Ngayon, buong magnanakaw, tumataas sa congressman. Senado, di ba? Sa mga senador. Parang lumalak. Di ba? Dapat nung nagpaputok, lumayas niya, di ba? Bakit hindi lumayas? Lumalak. Naggaya pa ng marami. So, hindi epektibo ang paputok. Tama o? Dahil lang ugali, hindi nakukuha sa paputok yan. Kung masama ang ugali mo, magnanakaw ka talaga. Di ba? Kahit ilang paputok ihagis ko sa'yo, di ba? Hindi lalaya sa masamang espiritu sa'yo. Tama? Eh, di pa siguro granada. Hindi ka na makikita. Yan. Dahil, yan ang kultura, tradisyon na masasabi kong demonic culture and demonic tradition. Kaya huwag magagayad sa akin yung mga mail sa maputo. Ito lang ay hindi na tayo nagbago. Diba? Parang tinitingnan natin lagi ang ating bayan na magbabagong taon na lamang ay punong-puno ng demonyo at kailangan paputukan para mabayan sa mga demonyo. Tama, no? Pero ang nakalagay sa Bible, lahat ng sumampalataya kay Kristo ay binibigyan kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu. So, ibig sabihin, saan lalaya sa masamang espiritu? Sa salita ng Diyos. Tama? Sa mga Kristiyano na nagdadasal na palayasin ang masamang espiritu sa ating bayan. Tama o, diba? Hindi nakukuha sa paputok yan. Tama, diba? Kaya kailangan, pagdating ng 31, diba? Magsimula na manalangin. Sabay-sabay ang mga Kristiyano at bago alas 12, ay nagre-rebuke na ng mga masasamang espiritu na tatahak sa ating bansa. Ha? Sabi sa Ephesians 6:10,
ang kalaban natin ay hindi laman, hindi rin tao. Ang kalaban natin ay mga espiritu nasa kalawakan. Tama, no? Nasa hangin. Dahil yan ang nasa kalawakan, nasa spiritual realm, kailangan ng panalangin dyan. Kahit hagisan mo ng kanyo niyan, hindi lalayas yan. Ha? Lalayas yan kapag may isang matuwid na nananalangin na tinataas ang Ama, tinataas si Jesus, at siya nananalangin sa tulong at kapangyarihan ng Espiritu Santo at sinisigaw niya sa pangalan ni Jesus. Masamang espiritu sa Pilipinas, lumayas ka. Ha? Kung buong bansa nananalangin, sabay-sabay, bago alas 12, magsimula na mag-review, di ba? Magsimula na magpalayas, at sabay-sabay sumigaw sa pangalan ni Jesus, masasamang espiritu, mga demonyo sa Pilipinas, ginagamit ang mga congressmen, ginagamit ang mga senador, ginagamit ang pamahalaan, mga masasamang espiritu sa gobyerno, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Di ba? Tapos bababa mo na yun. Isama na si Kapitan, isama na si Mayor, isama na si Governor na may masamang espiritu, lumayas ka! O, di ba? Masasabi yun, wala si Kagawan dyan, isama na si Kagawan, isama na si Kusiya, lumayas ang masasamang espiritu sa kanila. Diba? Eh sabi lang, doon din sa talon, o isama na yung talon, isama na yung lupon, lumayas ka, masamang espiritu. Diba? Tama? Sa buong baranggayan ay lumayas ang masamang espiritu sa ating bayan. Alam mo ba kayo? Hindi hinahagisan ng paputok yan. Tinatawag yun sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, para ibaksak sa mga sinasabihan ng masamang espiritu ang ating bayan. Hindi mo ba kaya? Ha? Ganun din sa ating pamilya. Basta may masamang espiritu ka nakikita, huwag mo papuputukan. Diba? Kasi, minsan may nakita sa TikTok, hindi nila makilala kung sino yung tunay na lalaki na nanonood sa video. Ang ginawa na sa loob ko, kung muna isang papuno, hinagis doon sa kanilang gitna. Sinisap! Hindi pa kumapala doon. Nakilala nila, may isa palang hindi totoong lalaki na nanonood. So, isang puputok lang yan, diba? Para yung mga nagiinuman din. Kala mo talaga, tunay na lalaki. Agisa mo ng paputok kay Kemut eh. Ayos ko! Hindi talaga, di ba? Hindi talaga nakakabigay ng tamang pagkatao. Bagkos, di ba? Lumalabas pa nga ang masamang espiritu. Ano? Ha? Kaya ito, ang pag-uusapan natin, di ba? Ay kailangan ay maintindihan natin. Tayo ba ay naniniwala pa ba sa Biblia? Di ba? Kasi kung mas naniniwala ka sa kultura ni Inche, na ang paputok, nagpapalayas ng mga espiritu, eh walang kwenta ng Kristiyano. Dapat, bakit? Kailan pa ang paputok nagpalayas ng masamang espiritu? Diba? Sumasama nga bawat taon. Dati, 4 sila. Pentador, 5 star. Bawang. Ngayon, malalaki na eh. Ang tawag nila doon sa malalaki, doon, Goodbye, Philippines. Diba? Talagang pasasabugin na yung buong bansa. Mga ganun paputok ang lalaki. At inis nga natin kay Melia. Yun, sabi ko, ayan, baka gusto mo naman patahimikin sa another New Year ang Manila na walang paputok ng ganyan parang gera. Ha? Diba sa Marikina, tahimik. Dito sa Manila, talaga. Kaya sa era. Okay? O, kaya hirap na lumabas doon dahil pulbura na ang salud nito. Masakit na sa baga, sa dibdib. At baka New Year mo, hindi lumayas sa masamang espiritu na kasakit ka. Diba? Ang tanong ay ito. Is your Bible reading enough? Diba? Anong ating topic ngayong New Year? 1, 2, 3? Is your Bible Sabay-sabay natin basahin.
Is your Bible reading enough? O, sa Tagalog, ano nakalagay yan? Sapat ba ang pagbabasa mo ng Biblia? Yan. Ano kaya sagot natin yan? Huwag mo muna sasagutin. Babasahin muna natin isa-isa. No? Okay? Sa Joshua 1:8, ano nakalagay yan? This book of the law shall not depart from your mouth. from your mouth. Ano sabi? But you shall meditate. But you shall meditate in it Day day and night. Tama? That you may observe to do according to all that is written in it. Diba? For then you will make your way prosperous. O, magkakaroon daw tayo ng prosperity. Tama? Prosperous New Year. Tama, no? And then you will have good success. Everybody say, good success. Tama? And yun yung sinabi ni Jesus. Diba? Nandun sa, kita niya? Yung nakalagay sa John 5:39. Ano sabi ni Jesus? Ito sabi kay Joshua, ni Moses. Ito naman ang sabi ng Panginoon. Search, ano? Anong search daw? Search the scriptures and what? And they testify of me. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan dahil dito nyo matatagpuan ang patotoo tungkol sa akin. Oh, tama ba si Jesus doon? Di ba? Kung gusto mong maintindihan si Jesus, sabi niya, search the scriptures. Everybody say, search the scriptures. Pangalawa, meditate on it day and night. Okay? Yung sinasabi, kaya ang tanong dyan, tayo ba ay sapat sa pagbabasa ng Biblia? Sapat ba? Tama? O minsan na lang tayo magbasa, pagdating pa ng linggo lang magbabasa. Diba? O kaya naman pagka may problema rin sa buhay. Kaya tingnan natin ang kasunod, ha? Next. Ano sabi? Yan. Ayan, basahin natin mabuti ito. No? Yung mga taga-Berea. Sa Acts 17:11-13, ang sabi dyan, now these were more noble than those in Thessalonica. So, ibig sabihin, mas mahuhusay itong mga taga-Berea kaysa sa Thessalonica. Simbahan niya, na parang simbahan tinatag ni Paul. In that, they received the word with all readiness of the mind. O, di ba? Nung mag-share si Paul sa Berea, ay ano na nangyari? Tinanggap nila ang salita ng Diyos. Everybody say, receive the word. Diba? Say, receive the word of God. Sabihin po natin, sabay-sabay. Receive the word of God. Tinanggap nila ang salita ng Diyos. Paano tinanggap? Diba? Kasi sa atin dito, ang dami naman tumanggap. Pero yung iba, diba, tumama sa bato. Ha? Mabato ang puso, matigas ang puso. Hindi inintindi ang salita ng Diyos. Tama ka? Yung iba naman, tumanggap, pero para ka lang tumama sa damban o sa kutikan. Tama? Konting entertain, pero nagkaroon na ng pagsubok, ay iniwan na rin. Oh, parang lalo yata lumala yung aking pagbabasa ng Biblia. Di ba? Parang nasumpa pa raw siya. Ayun, iniwan na rin ang salita ng Diyos. Tama, no? So, ano ba? Dito sa Berea, saan kaya tumama ito? Di ba? Tumama siya sa mabuting
lupa. Di ba? Paano mabuting lupa ang tinamaan dito sa Berea? Di ba? Ano sabi dito? Tinanggap nila ang salita ng Diyos. Ano nakaguhit doon? With all readiness of the mind. Everybody say, readiness of the mind. Di ba? May buong kahandaan ng kanilang kaisipan. Makikinig ako ng gusto dito kay Pablo dahil ang kanyang sinasabi ay merong sense, merong kinalaman sa buhay na walang hanggan. Oh, hallelujah. Are you ready? Amen. Diba? Yun ang tanong niya doon. Dahil may mga nakikinig, nakatingin lang sa'yo. Tama? Pero nakapikit na yung loob. At pag pinitik mo, tumba. Naloko na. Tulog na pala. Di ba? Okay, pangalawa. Receive the word. Ano ba? Examining the scriptures daily. Everybody say, examining the scriptures daily. Yan. Yan nakagawin. Di ba? Whether these things were so. So, ibig sabihin, hindi sila satisfied sa pakikinig lang. Kung hindi, nung mapakinggan nila ang salita ng Diyos, kanila itong ini-examine, sinusuri. Totoo ba itong pinagsasabi ni Pablo na to? O, di ba? O baka naman binubutol lang kami nito? Ha? O niloloko lang kami ni Pablo? Ha? So, ready sila makinig? Ready rin sila mag-examine. Tama? Balik natin sa ating mga sarili yan. Ready ba tayong makinig? Ready ba natin examine ang salita natin? Ha? Ano sabi niya? Ready? Yes, we are ready. Kaya ba natin sabihin niya? Sabi-sabay? Yes, we are ready. Tama? Kasi papasok ka na naman sa isang taon. Diba? Hindi na talakay ang salita ng Diyos. Kaya wala na naman nagbabasa ng Biblia. Ha? Kasi ang magiging goal natin this year, dahil ngayon, ha? Buwan ng Biblia ngayon, January, month of bold. Ngayon, ewan ko, wala pa nagsasalita sa mga pastor. Kasi dati, pagka sa Corpus kami, pag narinig na namin ng January, nagre-ready na kami ng rally. Hindi rally sa gobyerno, kundi rally sa kalsada, na nag-e-express na kami na read the Bible every day! Read the Bible every day! Nakaplakan yun. Nagmamarcha kami. No? Nagkakaroon kami na punta pa nga kami, Luneta, pag buong body of Christ, nagkaisa na, magpupunta sa Luneta, mag-share kami bawat isa ng mga verse. Hindi po pa kayo? Hindi po natin nagagawa sa Balabayan. Dapat para bagong taon, January, nagre-ready na tayo ng March. Bible March ang tawag namin. Bible March. No? Marcha para sa Biblia. Para ang komunidad ma-aware. Awareness. No? Ay makita nila na, ay, talaga pala binababasa nila ang Biblia. Kasi nung panahon ng Kastila, tinatago yan. Panahon ng Katoliko, hindi pa ngayon, nagbukas. Nung nag-Elsa Day na sila, nagbukas eh. Yung nagbukas si Mike Bilardi, nagbukas yung Biblia ng Katoliko. Pero totoo, hindi sila nagbubukas. Heretic. Pinapatay pa nga nila yung nagbabasa ng Bible. Yung panahon ng Kastila. Panahon ng Inquisition. Diba? Kaya ngayon, binigyan na tayo ng malayang pagbabasa, kailangan i-declare natin ang pagbabasa ng Biblia ay maging lifestyle ng bawat Pilipino. Hindi ba tayo? Tama? Pag sinabing lifestyle, maging vision na. Ay, ang pagbabasa ng Biblia dapat sa atin vision na. Tama? Visioin natin ang pagbabasa ng Biblia. Okay, ano pa ang sabi? Many of them therefore believe. O tatlo na ang nakuha natin sa Berea. Diba? Ano ang una? Sila ay ready. Diba? Ready to receive the Word of God. Pangalawa, sila ay ano?
ready to examine the Bible. And 3, believe the Word of God. Amen. Ganun ba tayo? Di ba mga taga-Berea yan? Kaya nga sabi niya, mas double ito sa mga taga-Thessalonica. Thessalonica, magagaling din naman. Kaya hindi kaya nitong mga taga-Berea nag-research. Hindi sila satisfied na makinig kayo. Jesus is the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father except through Christ. Ay, hindi ganun basta bibilib niya. Sabi ng Berea, alamin mo na namin kung totoo pinagsasabi mo. So, ganun din tayo. Hindi pinagbabawal ang Biblia sa bansa. Mag-research, mag-alam, unawain, at ready tayo maniwala kapag yan ay natuklasan natin totoo sa ating buhay. Amen? Takpakan muna natin ang salita ng Panginoon. Amen. But when the Jews of Thessalonica had knowledge that the word of God was proclaimed of Paul at Berea, they came likewise stirring up and troubling the multitude. Yung mga Hudyo naman sa Thessalonica, nung malaman na nilang natanggap ng Berea ang salita ng Diyos, ayaw, inusig na naman si Pablo at inusig na naman ang salita ng Diyos at sinasabi ng mga demonyo doon, huwag paniwalaan si Pablo, huwag paniwalaan ang salita ng Diyos. Iyan ang maraming kalaban ngayon ng Kristiyano sa Pilipinas. Kailangan pag year of January o month of January, mag-ready na tayo sa March for the Bible. Read the Bible every day. Okay, yung sinabi ko, 1, 2, 3. March for the Bible. Read the Bible every day. Palapakan natin ang Panginoon. Yes, next! O, editan natin ang konti. Ayan. Ano ang nakita nyo? Next. Ayan. Ayan. Ready, basahin natin, yung natuklasan natin sa mga taga-Berea, 1, 2, 3. Ready to receive the Word of God. Diba? Ready to receive the Word of God. Sabi niya, di ba? Yung may guhit yan, receive the Word with all readiness of the mind. Kumbaga, listo sila eh. At ito naman ang dapat natin matutunan. Walang pinagbabawal sa atin sa pagbabasa ng Biblia. Gusto pa nga natin, salit-sigit pa ng bawat isa ang salita niya. Maraming Pilipino mas magaling pa sa mga binabasa sa TikTok, sa Facebook, at kung saan online website. Pero pag Biblia na, ayaw na nilang papansinin. Tama? Pero ang ginawa po natin, yung itong mga mensahe natin, nilagay natin sa TikTok para makihalo tayo sa ayaw magbasa sa Biblia. Okay? Para makita nila, meron pa dito. Yung mga kanta nyo dito, ayan yung pagka tayo na monetize, may service sa akin. Naipasok ko doon. Alam niyo ba yung kinanta nyo doon sa Women's? Magsi 700 na eh, ang view. No? Tapos yung aking followers, malapit na sa 600 din. Diba? Kaya, Nasa TikTok mo. parami natin. Kasi mas marami pang demonyo kaysa sa salita ng Diyos eh. Kaya sabi ko, paunanin ko nga ito ng ano. Diba? Nang uul sa Diyos. Para makita nila na Hindi na sa TikTok. hindi lahat, diba, ay uul sa kung ano-ano. Nakakapagalaman, pero walang glorifying God. Walang glorifying Christ. Walang lifting the name of Jesus. Puro kung ano-ano sayaw, di ba? Opalite, di ba? Di ba? Kaya, manloloko ka talaga, puro opalite ka lang. Di ba? Kaya talaga, parang plano kong mag-entry tuloy. Di ba? Kailangan, ayusin na rin natin. Yung, gusto ko nga, magkaroon pa ng dancing ministry tayo, wala pa sumasaya. Kasi sa amin, sa Corpus, kasama ako sa dancing ministry doon. Pag lumabas na yung mga tambourine dance, group na ako yung David sa gitna. Masigit lang yung stage namin, magtatambing pa kami sa pagsasayaw, dahil sa pagpuri sa diba? So, ano sabi nito?
with all readiness of the mind. Halimbawa, dito sa Joshua 1:8, nakita niyo, di ba? Paano niyo ready tatanggapin yan? Yan, Joshua 1:8. Nakasulat niya sa ibabaw. Di ba? Joshua. Binili kay Joshua. Joshua, patay na si Moses. Kaya di ba, ikaw naman mag-take over. O, pinakiusapan naman, di ba? Okay? Kung maglala, kung paano na kay Moses ako, sasayo rin ako. Ngayon, para maging matagumpay ka, ito ang mapapayo ko sa iyo. Diba? Verse 8, Joshua 1. This book of the law. Ayan ha, sabi din, sabay-sabay nga natin basahin. This book of the law shall not depart from your mouth. Okay, ano pa? But you shall meditate in it day and night. Yung salita ko, huwag mong aalisin sa iyong labi. Sabi ng Panginoon. Lagi mo siyang i-meditate. Ano yun? Sa Tagalog yan. Pagnilay-nilayan. Araw at gabi. So, tinuturuan si Joshua, gusto mo ng tagumpay? Ha? Gusto mo ng success? Eto gawin mo. Huwag mong aalisin sa labi at sa puso mo ang salita ng Diyos. Sa araw at gabi, aralin mo siya, saliksipin mo siya, unawain mo siya, at saluhin mo siya. Then, papasok sa iyo ang tagumpay ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Then, that you may observe to do according to all that is written. Para mabantayan mo ano yung gusto ng Diyos, ano yung ayaw ng Diyos, at maingatan mo ang kanyang kalooban. Hindi mo ba tayo? Ang ganda ng bilin, di ba? Ewan ko kung memory verse mo na ito. Di ba? For then you will make your way prosperous. At sinasabi ko sa iyo, lahat ng iyong mga daan ay uulan kapag sinusuri mo ang salita ng Diyos. Gusto ba natin ang prosperous New Year? Amen. O then meditate the Word of God day and night. Amen. Palakpakan pa na natin ang Panginoon. Walang prosperity doon sa maglalagay ka doon ng dalawang bilog sa table na prutas. Walang prosperity doon. Hindi nyo naman kakainin lahat yung mabubulok pa kayo. Ha? Oh. Ang prosperity nasa Word of God. Amen. Gusto kayo yung dalawa ako sa Oo. Eh ako, ano ba yung dapat? Isang kitya, taka sabi lang ako, guys na yun. Di kulang pa ako ng 10 pag sinunod ko yung kultura na yan. Ha? Yung pangatlo ko, hindi na isang prutas yata eh. Kalamansi na. Yung pangatlong bilog kalamansi. Yung isa patatas. Yung isa sibuyas. Mga bilog yan. Yung kulay puti na sibuyas. Marami. Gusto ko yung kulay puti. Ginagawa ko masalas yan. Okay? So, nakikita nyo, hindi siya patayan eh. Dahil pag binasa nyo ang salita ng Diyos, then, sabi niya, you will have a good success. Okay, kabasa nyo ito? Sabi natin basahin ito. Then, you will have good success. Hindi lang basta success. Ano sabi ito? Everybody say, good success. Sabay-sabay. Good success. Mabuting tagumpay. Ang dala ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ha? Kaya hindi ubra tatamad-tamad sa pagbabasa. Di ba? Minsan ako, siguro napagkakamalan ako din nagbabasa ng Bible. Akala na kasi ang Bible, nandoon pa sa mga libro-libro. Wala yung gano'n. Nasa cellphone na lahat ng Bible. Isang cellphone, puno ng iba-ibang libro na pinagkunan ng 66 books. Meron akong Jubilee books. Meron akong Book of Joshua. Meron akong Book of Enoch. Meron akong Book of Adam. Adam 1, Adam 2. So kung ano-ano pa. Dahil gusto nga natin malaman ang buong katotohanan sa salita ng Diyos. Amen? Sabi niya, paano ka magiging ready?
Siyempre, bigyan mo ng panahon ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Diba? Right. Next. Tingnan din natin yung pangalawang advice. Diba? Second. Yan. Sa Berea galing natin. Examining the scripture. Yan. Diba? Nakita natin sa Berea. Ano sabi doon? Now these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of the mind. Ang pangalawa, with all readiness and examining the scriptures daily. Tama? Bakit kaya siningit yung word na daily? Hindi weekly, hindi monthly, hindi annually. Ayan na, wala na. Diba? Okay? Bakit? Examining the scriptures daily. Everybody say daily. Daily. Ano ibig sabihin yan? Araw. Ang pagsusuri daw ng salita ng Diyos, hindi linggo-linggo. Na tuwing linggo lang kayo pupunta rito at makikinig pa sa magsasalita at doon lang natin sasaliksigin at susuriin ng salita ng Diyos. Mali. Dapat pagkatapos itong linggo ito, mula Lunes hanggang Sabado, nagsusuri na tayo ng salita ng Diyos. Alam, may amen doon. Ulitin mo kasi sinabi ko. Parang wala nakapakinig. Di ba? Kaya ako kayo binibigyan ng daily bread. Oo nga. Dahil ang pagbasa nun, daily. Kasi pag yung binasa niyo ng weekly, hanapan na lang namin kayo ng weekly bread. Hindi na daily bread. Tama? At kapag di pa rin kayo nagbasa ng weekly, gamitin na lang natin monthly bread. Oo. Pagka hindi pa rin kayo nagbasa ng monthly, bibigyan na lang namin kayo ng tinapay na buhay, gardenia. Okay? Magkakain ka na lang magkakain. Hindi ka lalago, tataba ka na lang. Okay? Na hindi mo pinapansin yung salita ng Diyos. At napakaganda sa daily bread. Meron na siyang verse, meron pa siyang illustration, meron pa siyang panalangin. At meron pa siyang tinatawag na daily guide sa iyong mga binabasa sa Biblia. Tama? Saan ka ba? Sabi mo sa katabi mo. Saan ka ba? Di ba? Pagkaanin nyo ba yung daily bread na yan? May guide na nga tayo, hindi pa rin binabasa. Ha? O mamaya, mayroon tayong guide para lalo nyo mamaster ang salita ng Diyos. Okay. So, examining daily. Di ba sabi ni Jesus? Ano sabi sa John 5:39? You search the scriptures. Search the scriptures. Si Jesus na yan, ha? Kanina kay Joshua. O kay Moses. Ngayon, kay Jesus na. Saligsigin niyo ang salita ng Diyos. Because you think that in them you have eternal life. Dahil naniniwala tayo na meron itong taglay na buhay na walang hanggan. Amen ba? Amen. Ano ba? And it is this that testify about me. At ito rin, kasulatan ito ang nagpapatotoo sa akin na kung sino si Jesus, saan galing si Jesus. Basahin natin ang Gospel. Basahin natin ang New Testament. Malalaman ninyo saan galing si Jesus Christ. Amen? Hindi lang tuwing Pasko yan. Hindi lang tuwing mga araw minimeditate. Dapat araw-araw. Di ba? Yung mga angal ng mga kulto, mga bonnet, di ba? Mga kulto raw tayo. Hindi ka naman nagbabasa ng Bible, kami pa kulto. Daily nga kami nagbabasa ng Bible. Tama? Ang dapat ang mga kulto, hindi nagbabasa ng Bible, pero magaling magsalita sa Diyos. Tama? Pero sinabi ni Jesus, ang sa Diyos ay nakikinig o nagbabasa ng salita ng Diyos. Sabihin niyo din yun? Ang sa Diyos ay nakikinig at nagbabasa ng salita ng Diyos. So natin hanapin yan, pero yung Tagalog. Sa John 8:14 na tayo, para maalaman ninyo, nasa Bible yan, binanggit ni Jesus. Di ba? Oo. Yan,
8:48 yata yun, ha? Basahin lang natin, ha? Tingnan ko kung mahusay pa yung memory ko, ha? Punta tayo sa John, di ba? May nakalagay dyan, ano sabi? Basahin natin yan, ha? Para hindi tayo naliligaw ng ating mga aral. Yan. 38. Tignan lang natin, ha? Alam ko may 8. Yan, ha? 47, yan. Yan. Sige, sige. Umpisahan natin doon sa 32 muna. Oo. Makikilala ninyo ang katotohanan. Sabi ni Jesus. Ano susunod? At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Di ba? Malalaman nyo ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay magpapalaya sa inyo. Tama? Ano ba? Dito, may sinabi siya. Di ba? Yan, sa 47. Yan, John 8:47. Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Ulitin natin, ha? Sabay-sabay. 1, 2, 3. Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Tama? Yun ang dapat natin maintindihan. Kung kayo'y sa Diyos, bakit hindi nyo inaaral ang salita ng Diyos? Tama? Kaya nga sabi dito ni Jesus, di ba? Sinabihan niya na yung mga Pariseo at sa Dulce. Sabi niya, tawag kayo ng tawag na Ama. Hindi naman Ama ko tinatawagan ninyo eh. Tama? Parang mga tao din sa atin. Tawag kayo ng tawag sa Diyos. Hindi naman Diyos ni Jesus. Na Ama ni Jesus ang tinatawagan nyo eh. John 8:44, ano sabi ni Jesus? Diba? Yeah. May dalawang ama eh. Ang diablo ang inyong ama. Oh, di ba? At ang gusto niyang gawin ay kung anong gusto niya. Tama? Totoo ba yun? Yung hindi Kristiyano, kung anong gusto niyang gawin, gagawin niya. Pero papasupil siya sa Diyos, hindi. Kaya nga ayaw niya ang Diyos. Ayaw niya ang salita ng Diyos. Dahil ayaw niya matanggal ang bisyo. Ayaw niya magbago. Ayaw niya madisiplina. Kaya ayaw niya ang salita ng Diyos. Ha? Kaya sabi ni Jesus dito, yung tatay ninyo sa simula pa, ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumapanig sa katotohanan. Tama? Kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Totoo? Tama, di ba? Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan. Ugali niya na yun. Karakter nila magsinungaling. Kahit ilang babala pa sabihin mo, mali ang sinasabi mo, hindi, ugali ko na to. Paala kayo magwala sa kasinungalingan ko, parang galing siya. Tama? Sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Tama? Kaya diniin ni Jesus, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Sabihin niyo nga sa katabi niyan, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen ba? Yan yung ready. Yan din yung nag-research, nag-examine ng salita ng Diyos. Tama? Daily po, daily. Next, tingnan natin yung isa. Ngayon, ready ka makinig? Ready ka mag-examine, mag-search? Ready ka rin bang maniwala? Sa iyong i-examine. I-examine ka tapos di mo i-apply. Hindi ka naniniwala. Kailangan na-apply yan. Okay, na-apply. Okay, yan sabi niya. Many of them therefore believe. Everybody say, believe. Believe. Saan naniwala? Believe the word of God. Everybody say, believe the word of God. Naniwala sa salita ng Diyos. Di ba? At ang sabi dito sa John 8:24, sinabi ni Jesus din, verily, verily. O, yan na, dalawang verily.
Ang tanong niya, bakit dalawa? Pwede naman isa. Di ba? Pag inuulit, mahalaga kay Jesus yun. Tama? Sinabi niya, katotohanan, katotohanan. Di ba? Pwede naman, katotohanan. Sinasabi ko sa inyo. Di ba? Pero ito, kukulitin ka pa eh. Verily, verily. Sabihin ko ngayon, verily, verily. O, di ba? Parang nakukulitan ka na, di ba? Hindi ka makukulitan. Dahil mahirap ang mga espiritu ng tao tumanggap ng katotohanan. Tama? Kailangan ulit-ulitin mo sa Kanya. Dahil hindi talaga tayo mahilig sa katotohanan. Namatay na. Dahil galing tayo dun sa ating dating ama. Ama ng kasinungalingan. Tama? Kaya ayaw natin ng bago. Ayaw natin ng katotohanan. Pero kapag tayo ay na-Jesus na, dapat lahat ng bago, lahat ng katotohanan, lahat ng kapakipakinabang, tanggapin natin, uunlad tayo sa ating pananampalataya. Amen? Ano sabi dito? Verily, verily, I say unto you. Yan, basahin natin. Yung nakaguhit na yellow. He that heareth my word and believe him that sent me hath eternal life. Oh, ganda, di ba? Tagalogin natin. Sino man nakikinig ng aking salita, sabi ni Jesus ha, si Jesus na po galing to, at naniniwala sa nagsugo sa akin, siya'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Pinaniniwala ba natin yun? At palakpakan natin yung Panginoon kung naniniwala ka. Yes, Lord! Napakinggan ko at pinaniniwalaan ko ang iyong mga salita. Oh, amen ba? Dapat sumasang-ayon tayo dahil ang salita ng Diyos, yan lang po ang pag-asa natin. Wala natin pag-asa sa gobyerno. Wala natin pag-asa sa mga tao. Ang pag-asa natin ay salita ng Diyos. Amen? He that heareth my word and believeth him that sent me hath eternal life. Amen? Yan ang kailangan natin matutunan. And cometh not into judgment. Hindi na tayo tutungo sa kahatulan. Saan tayo tutungo? No? But hath passed out of death. Dilipas na tayo sa parusa ng kamatayan. Saan tayo pupunta? Tutungo na tayo sa buhay na walang hanggan. Napakagandang salita ng Diyos yan. Tama? Ang dami-dami natin gustong makuha ang pag-asa. Di ba? Walang makuha ang pag-asa. Kundi mo nga pangako-pangako lang, pero dito, maliwanag. Di ba? Ang nakinig, naniwala sa Ama, hindi na kaya tulan. Lalagpas na kayo sa kamatayan walang hanggan, tutungo ba kayo sa buhay na walang hanggan? O, palakpakan naman natin ang yun ang interpretasyon doon. No, next, tingnan natin kasunod. Summary natin? May summary ba yan? O, tingnan natin. Yan yung tatlong attitude ng mga taga-Berea. Ano ang attitude nila? Ano napansin nyo? Ano? Yung tatlo. Our Berea attitude with the Word of God. Ready to receive the Word of God. Okay, sabay-sabay. Basahin natin. Ready to receive the Word of God. Examining the Scriptures daily. And believe the Word of God. Amen? Yung po ang mapupulot natin sa mga taga-Berea. Tama? Ang tanong, yung bang taga-Berea ay pwede rin mag-start sa B o Balaba? Diba? Na ang mga taga-Balaba ready tanggapin ang salita ng Diyos? Oo, may na kayo. Na ang mga taga-Balaba ay ready magsaliksik ng salita ng Diyos? At ang mga taga-Balaba ay pwede bang maniwala ng salita ng Diyos sa kanilang buong buhay. Amen? Iyan ang mensahe ng Berea. Dahil hindi tayo natututo, kailangan natin ang isang simbahan, pupulutin natin sa Book of Acts at tingnan natin ba
ang mga Kristiyano ito'y maunlad? Bakit malalakas ang mga espiritu? Okay, next. Tingnan natin ang kasunod. Ito lang guys, para huwag niyo makalimutan ang binasa niyo sa Bible. Di ba? Ito, ang tinatawag na, ano nakalagay dyan? Bible Finger Reading Guide. So sa 5 daliri, aaralin natin ang pagsasaulo o pagmamaster ng salita ng Diyos. Di ba? Bible Finger Reading Guide usually refers to one of two things: a memory tool for deepening your spiritual life. Everybody say, a memory tool for deepening your spiritual life. Para lumalim ka raw sa spiritual life, masterin mo itong Bible Finger Reading Guide. Master natin yan. Or a specific physical technique for improving focus while reading. Pag binabasa mo, mabilis ka. Kasi nandito sa kami mo yung pag-aaral, pagka-nabisado. The most common version is the word hand. Word hand illustration. A popular mnemonic device used by Christians, especially the Navigator group ministry, to explain how to get a grip on the Bible. Yan, tingnan natin. Tingnan natin. Ayan. Anong tawag sa word hand? Mnemonic guide. Mnemonic. Silent N, no. Mnemonic guide, the word hand. Yan yung mnemonic guide. This method assigns a different spiritual discipline to each finger to show how to fully engage with Scripture. Yan. Kaya isasama na yung kamay natin para dito pa lang. Tapos na ba ako sa mali? Tapos na ba ako dito? Tapos na ba ako dito? Tapos na ba ako? Ayan, tingnan natin ha. Sige, tingnan natin. One finger, your grip on God's Word is weak. Sabi niya, the idea is that if you only use one finger, ano yung sabihin? Your grip on God's Word. Your grip on God's Word is weak. Mahina ka pa. Hindi ka pa talaga daily. Hindi ka pa talaga strong sa Word of God. Ha? Using all five gives you a firm grasp. Okay, tingnan natin. Aralin natin ito. Aralin natin. Yan, mnemonic hand. May nakita kay Sarah? Asan na inyong mga kamay? Peace. Andiyan mga palad ninyo? Yan. Okay. Ano ang... Here. Yan. Okay. Tingnan muna natin yung kasunod ka. Buksan mo muna. Yan. Yan. Yan ang palad. Anong palad yan? Right or left? Ayan, no? Right. Right. No, nalulumpa eh. Right. So, yung maliit daw, yung tawag nila ay pinky. Here. Pag napakinggan mo yung pag ito, nag-aaral ka ng salita ng Diyos, ibig sabihin, nakapakinig ka ng salita ng Diyos. So, nagbasa ka na. Uy, tapos na ako magbasa. Ang tawag dyan ay hear. Hindi, read ng read. Oo. Yung read ay read. Read. Oh, read. Yan. Ito. Yung read. Yung lagay ng sing. Tapos yung, hear napakinggan. Mamaya, hindi ka natin. Yung gitna. Yung middle. Ito. Middle. Study. Yan. Nag-study ka na ba? Hear, read, study. Ano yung pang-apat? Index. Itong index. Ito. Kamay niyo ito. Index. Memorize. Memorize. Nagkaroon ka na ba ng memorization? Amen. Ha? Tam. Oo, yung tam. Meditate. Ayan. Meron kang nagkaroon ka ba ng meditation? Meditate. Amen. So, yung palm, yun na yung Application. application. So, balik tayo ngayon sa una. Balik back to Yan. Tingnan natin ngayon. Diba? Kung kaya ng ating mga kamay makabisado ito. Okay? So, asan yung here? Ayan, labas natin ng pinky. Pinky. Nandiyan ba si Pinky? Ano dito? Listening to sermon. Hear
Makinig. Podcast. Mga salita ng Diyos sa pinag-uusapan na hindi ko ano-ano. Or the Bible read aloud. Tama? Ano ang mangyayari? So, pag tinignan mo ngayon, ikaw ba ay nakahir na ng salita ng Diyos? So, okay na yan. Halimbawa, Joshua 1:8. Napakinggan natin. So, ano susunod natin? Daliri. Ring. Itong ring. Finger. Di ba? Ano susunod yan? Yan daw ay read. Read. Di ba? Your personal daily reading of the text. Tama? Babasahin mo yun. Joshua 1:8. Huwag mong kakalimutan ang salita ng Diyos. Di ba? Iyo itong pagnilay-nilay sa araw at gabi. At doon matutupasan mo ang mga kagustuhan ng Diyos. At ikaw ay uunlad at magtatamo ng mabuting tagumpay. O, di ba? Nabasa mo ba yan? Joshua 1:8. Yun. So, tapos na tayo doon. Ano susunod? Yung kita na. Di ba? Study. Ano yung study? Digging deeper with knowledge. Tama? Ano pa? Cross-reference. Hanapin mo, cross-reference. At magtanong. Di ba? Anong cross-reference niyan? Nakita natin, di ba? Na itong salita ng Diyos ay mayroon sa New Testament na sulat. Na sinabi ni Jesus, search the Scriptures. Di ba? Diyan yung matatagpuan ang buhay na walang. Yan din na nagpapatotoo sa akin. So, ano ibig sabihin? Lumalalim na ang araw mo na dapat nga pala talagang basahin ang salita ng Diyos. O, nalaman ba kayo? Ano ngayon susunod? Nagkaroon na tayo ng read, study, ano ngayon susunod? Index. Memorize. Memorize. Ano memorize? Committing specific verses to memory for quick recall. Yo, kaya nyo na bang masterin yung Joshua 1:8? Pag hindi nyo kaya sa English, pwede naman tayo sa Tagalog. Halimbawa, kaya basa natin dito yung Joshua. No? Basahin natin mabuti. Sa Tagalog, ito, basahin nyo dito sa Biblia ng Tagalog. Kaya din nyo hiramin ng Bible dito sa church para hanapin nyo lang yung Tagalog na sinabi ni Moses kay Joshua. Okay? Sinabi ni Diyos kay Joshua. Ayan, no? Oh, Joshua. Ang aklat ni Jose. Joshua. 1:8. Sabi niya, sa Tagalog, maganda. Ha? Ayan. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautos. Yun lang muna. Memory verse. Di ba? Huwag mong kakalimutan kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Kaya nyo na yan. Ha? Pangalawa, pagbulay-bulayin mo yun araw at gabi. Okay, siguro kaya nyo yan. Huwag mong kaligtaan basahin, di ba? Ang aklat ng kautusan. At pagbulay-bulayin yun araw at gabi. Ano sa susunod? Upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging sagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ay, amen ba? Kaya ba natin yun? Siguro. Pag pumikit lang kayo, pag dilan nyo, kaya nyo na sabihin yung Joshua 1:8. Di ba? Kaya nyo ba? Oh. 1, 2, 3, di ba? Huwag mong kalimutan. Basahin ang aklat ng kautusan. Sunod. Pagbubulay-bulayin mo yun araw at gabi. At
gayon. Ang sa gayon, doon mo matatagpuan. Di ba? Tama? Sa gayon, Ah. sasagana. Oo, ano? At sa ganon. Ay, hindi. May kulang tayo dun sa una. Di ba? Pag bulay-bulay mo yun, at araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad. Pangatlo, sa ganoon, magiging masagana Ang iyong pamumuhay. at matagumpay. O, wala na yun. Ang iyong pamumuhay. Dalawa. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. O, di ba? Nagbasa at nag-meditate ka lang ng salita ng Diyos. Ikaw daw ay magiging masagana at matagumpay sa iyong pamumuhay. O, amen. Hallelujah. Next. O, di-tab na tayo. Ano mangyayari sa tab? Na-memorize na natin. Di ba? O, ano na yung mangyayari? Meditate. Ano ang ibig sabihin ng meditate? Thinking deeply about the Lord. Ano ibig sabihin ng Panginoon sa akin doon? Sa Joshua 1:8. Di ba? So doon sinasaad niya, pag pinagkulay-kulayin ko raw ang kanyang salita araw at gabi. Di ba? Matutupad ko raw at matupad ko ang lahat na nakasaad doon. Ayan raw. Yun. Makakatanggap pa na ako ng masagana at matagumpay na pamumuhay. So saan mo matatagpuan ang kasaganaan? Hindi sa pagiging sikat, hindi sa pagiging mayaman, kung hindi doon sa malalim na relasyon sa salita ng Diyos. Amen? At doon ang pamumuhay mo sasagana, doon ang pamumuhay mo ay magiging matagumpay. Amen. Tama? Then, ano na yung pang? Di ba? Yung pala. Maalala natin na itong Joshua 1:8 ay i-apply ko sa aking buhay. Amen ba? Dahil siya ay Pinky. Next. Study. Memorize. Hear, read, study, memorize, meditate, and apply. O, tingnan natin ang kamay ninyo. Nandiyan pa ba si Pinky? Nandiyan si Pinky. Nandiyan ba si Ring? Ring finger? So, anong meaning ni Pinky? Hear. Anong meaning ni Ring? Read. Anong meaning ni Middle? Study. Anong meaning ni Index? Yes. Anong meaning ni Town? Ayan. So, mula dito, malalaman nyo na kayo ba ay kompleto sa binasa nyo sa salita ng Diyos. Napakinggan ko kay Pastor Lina. Joshua 1:8. Napakinggan ko siya. Basahin ko nga. Binasa mo. Di ba? Then, study ko nga. At inaral mo mabuti. Totoo nga, si Joshua nga sinabihan. Oh. Di ba? Memorize it and meditate. Oh, yan, di ba? Apply. Ito na. Then, ano sabi dyan? Next. Ano kasunod na? Di ba? Yan. Kaya, sa kamay pa lamang, magkakaalaman na tayo kung tayo ba ay nagbabasa ng salita. Tama, no? Sa mga darating na panahon, ilan na ba ang nakapinky ring? Ilan na yung pinky? Pinky, yan. Yan, ha? Meron na kayo na guide. Andiyan si Pinky, andiyan si Ring, andiyan si Middle, andiyan si Index, andiyan si Thumb, at andiyan si Thumb. Bali, 6 na guide yan. Okay, next. Yan, close natin. Ano pa ang ginaguide dito? Yan. Sabi sa 2 Timothy 3:15-16, ang nagbabasa raw ng salita ng Diyos, ito ang tandaan niyo. Sabi niya, and that probably that thou hast known the sacred writings. Sabi ni Pablo kay Timothy, nung bata ka pa, inaaral na sa iyo ang banal na kasulatan, Timothy, which are able to make thee wise unto salvation. So, paano raw tatalino sa kaligtasan ng mga tao? Paano raw?
Di ba? Aralin ang kasulatan ng Diyos. Make thee wise unto salvation through which in Christ Jesus. Na matatagpuan mo, kay Jesus pala yun. Ang kaligtasan ay kay Jesus pala makukuha. Tama, no? And then, verse 16, ano sabi? Every scripture inspired of God. Okay, sabihin natin, sabay-sabay. Every scripture inspired of God. Bawat kasulatan, huwag mo siya ikakaya, Timothy. Yan ay gabay, yan ay pinagtubayan, yan ay kinasihan ng Diyos. Tama? Ano raw, para saan? Bakit binigay ng Diyos ang kasulatan? Para ituro at igabay sa mga tao ang tamang pamumuhay. For teaching. 2. For rebuking or reproof. 3. For correction. For instruction. For righteousness. Yan daw ang layunin ng salita ng Diyos. Totoo ba yun? Tama? Totoo, ang naggagabay sa atin, wala nang iba kundi ang salita ng Diyos. Saan ba kumuha ng batas sa mga bansa? Like England, United Kingdom, US, iba pa mga bansa. Saan nila kinuha yung batas nila? Lahat na yan ginaya sa Ten Commandments ni Moses. Saan kayo kinuha yung huwag kang papatay sa Ten Commandments? Huwag kang magnanakaw sa Ten Commandments. Ha? Yung ayaw nga i-meditate dyan, yung huwag ka sasamba sa Diyos-Diyosan. Nasa Ten Commandments din. Number 2 commandment. Huwag kang mangangalunya, nandun din. So lahat ng batas, kinuha nila sa Ten Commandments. So saan ka pa pupunta ngayon? Para umunlad ang buhay mo. Sa salita ng Diyos. Ha? Sabi nito, sa 17, lakasan lang po natin. Verse 17, 1 to 3. That the man of God may be complete. Lakas po natin. That the man of God may be complete. Magiging kumpleto ka ba kapag inaaral mo ang salita ng Diyos? Tama? Walang completeness, walang completion kung tayo ay hindi palabasan ng Bible. Kaya ka nagiging kumpleto dahil hindi ka lumalagpas sa salita ng Diyos. Ang kalooban ng Panginoon, taglay-taglay natin sa araw-araw. Amen? So, anong warning sa atin? Next. Ayan, last na. Ito sabi sa Revelation, no? Chapter 1, verse 3. Okay, basahin natin. Sabay-sabay. Blessed is he that readeth. Di ba? And they that hear the words of the prophecy. Tama? And keep the things that are written therein. For the time is at hand. Di ba? Matatapos na raw ang mundo. Mapalad daw ang nagbabasa. Mapalad daw ang nakikinig. At mapalad din ang nag-apply dito. Nandiyan ba tayo? Si John at through Christ, binanggit nito. Gusto niyo bang maging mapalad ang buong buhay niya, buong taon? Wala yan sa kung ano ng paswerte ng mga itsekwa. Wala yan. Tama? Kung ano-ano mga pinibigay sa ating mga kwintas at mga sombrero, kung ano-ano mga kolegito. Ha? Wala po doon yan. Ang swerte, ang kapalaran, ay hindi matatagpuan sa mga creation ng sanlibutan ito. Ha? Matatagpuan lang natin yan sa salita ng Diyos. Ha? Mapalad ang nagbabasa. Mapalad ang nakikinig. Mapalad ang nag-a-apply ng salita. Totoo po yan? Amen? Dahil pagka tingin ka lang ng tingin, hindi mo naman talaga inaaral, wala yan. Akala mo lang ay magaling kang tao. Ha? No? Ngayon, sa atin, ano ang napupulot ninyong lesson dito sa ating pinag-uusapan? Diba? Ako may mini-memorya, mahaba-habang lesson. Yung, ewan ko, gusto nyo ako sabayan sa
Kasi pag nag-memory ako, isang chapter, hindi isang verse ha. Ano ba? Psalms 37. Napasa niyo na ba yung Psalms 37? Basahin natin sa English bago kayo makatulog. Ha? Awit 37. Wait sila. Awit 37. Kaya niyo bang memoryin ito? Sige. Basa tayo. Yeah. Yan. Tapos? Ano na? Yan. Yes, yeah. So doon muna tayo sa ano, no? Sa 5 and 6. Di ba? Sa isang salita niya may nangyayaring kababalaghan. O diba? Kahanga-hangang bagay na hindi natin maunawaan. Diba? At, yan na. So, hanggang doon sa 25. Diba? So, yan, sige. Yan. Yan. So ito, minsan nadaanan natin yan, no? At kung kayo man ay nagiging alanganin sa Diyos, babasahin nyo lang. Dahil minsan ay ayaw natin na nangihina tayo sa Kanya, no? Ang sinasabi niya dito, at 25, mula sa pagkabata, ngayon tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat, ang Diyos ay nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. Diba? Ibig ba kayo daw? No. Mahaba-haba itong ano na ito, yung awit 37 niya. Pero pagkaya, mineditate nyo, panoorin nyo ito, istorya na to, may isang matanda na ang buhay niya ay gustong-gusto niyang kumain. Kaya na, wala na siyang pera, kundi $1 na lang. Pinapalayas ng cashier sa grocery sa mall. Niloloko yung matanda dahil walang pera. Okay? So, si tatang malis ka lang. Pero, meron siyang minemeditate na salita ng Diyos. Kaya, bumalik ulit siya sa grocery. Ayan. Hindi kasi siya paniwalaan na may pera. Ayan, bumalik ulit siya, kaya ulit niya yung cashier. Hindi, sige mo ako makakain ko. Hindi pa ako kumakain gusto na kumain lang. Tapos kinuha niya yung mini-meditation verse. Binasa niya ko. Ayan. Tawanan. Ayaw naman basahin yung verse na mini-meditate niya. And then, nagtawanan lang. Kasi prayer lang daw yun. Dumating yung boss. Ano yan? Binasa niya yung verse. Ayun, ang nabasa niya ay Psalms 37:25. Ano yan? Bata pa ako, ang matumanda, hindi ko nakikita ang mga matawid ay sinugutan mundo. Hindi nabasa ng manager yun. Nilibre siya ng isang damakmak na isang buwang grocery. Kaya, yung mga nagtatawa, pati cashier ay natuwa, iba naman lumayas. Dahil ay sabi nga, hindi ko mababayaran. No, hindi mo kailangan bayaran. Bigay ito sa iyo para sa isang buwan mong supply. Ayan?
palabas? Oo, ayan. At ang nagtataka sila. Ano meron doon? Ano nakita niyo boss sa $1 of prayer na yun? Ang nakita niya, sabi niya, yes. Sabi niya, ilang tao talagang walang-wala. Pero meron silang dapat natin tanggapin. Ito ang kanilang pananampalataya. May palakpakan naman natin ang pananampalataya. Diba? Ito ba yun? Maaring ikaw ay walang-wala. Pero yung pananampalataya ay siya mo na lang pinangahawakan. Di ba? Dahil nakalagay sa Bible, di ba? Hearing of faith comes from hearing and hearing the word of God. Totoo naman. Dahil ang nagme-meditate ng salita ng Diyos, yan na lang ang kasangga mo para ikaw ay mabuhay ng mahabang panahon. Manalangin tayo, Panginoon, salamat. Ang buhay namin ay nilalagay mo sa taong 2026 na mag-aaral ng salita ng Diyos.